Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Basa ka na, partner. Ano nangyari? Nawawala yung background music. Ito na lang. Okay. Okay, sige. Okay. Ang dami namang nangyayari background music. Take 2. Take 2. Ang bago. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang isang pagkakamaling kailanman hindi ko na maitatama. February last year nang magbakasyon ako dyan sa atin. Tuwang-tuwa ako kasi sa wakas, pagkatapos ng mahaba-habang panahon, makakasama ko ulit ang pamilya ko. Kaya lang nagkasakit ang tatay ko. Hindi namin alam kung saan nagsimula o kung ano ang sakit niya. Pinatingnan namin siya sa doktor pero walang pagbabago. Inilapit na din namin sa albularyo pero mas lumala pa ang kondisyon niya. Nakakalakad naman siya pero hirap nang tumayo. Nanghina siya. Pagkatapos ng bakasyon ko, bumalik ako ulit sa Singapore pagdating ng Mayo. Gusto ko mang personal na alagaan ng tatay ko. Hindi ko magawa dahil ako rin ang breadwinner ng pamilya. Pinapaaral ko pa yung bunso namin. Nagpaalam ako kay tatay at dali-daling tumalikod dahil batid ko na hindi ko mapipigilan ang pagpatak ng mga luha ko. Nakita kong pinipilit tumayo ni tatay mula sa pagkakahiga sa sofa. Marahil ay nais niya akong yakapin gaya ng dati tuwing ako ay aalis. Hindi ko na hinintay. Naglakad na ako palabas dahil ayokong makita niya akong umiiyak. Hindi ako mapakali pagbalik ko ng Singapore. Mabigat sa pakiramdam na iniwan ko ang tatay ng may sakit. May takot sa puso ko na baka huling pagkikita na namin yun. Ilang beses kong naisip na bumalik ulit ng Pilipinas. Hindi ko magawa kasi wala naman kaming ibibili ng gamot ni tatay o pagkukuhanan ng pang-araw-araw na gastusin. Pinilit ko na lang talagang tatagan ang loob ko. May 12 nang mag-video call ang nanay. Nakita ko ang tatay. Sinusubuan siya
medyo ayos naman ang iyong pakiramdam ngayon kasi alam naman natin na halo-halo yung nararamdaman mo lungkot, guilt, ganyan. Pero Mika, ang importantatious is to choose your battles. Hindi lahat ng feelings kailangan mong patulan or kailangan mong kailangan magtagal, I-process. parang sa puso mo. For example, yung guilt. Pwede mo kasi tingnan talaga ano ba yung dahilan kung bakit ka bumalik ng Singapore at hindi na nakabalik ulit. 'Di ba? Kasi para din naman kay tatay Kasi tama din naman yung pakiramdam ninyo pag hindi ka umalis, ikaw yung breadwinner, wala din panggamot. 'Di ba? Yun naman talaga. So dun sa part na nagigilty ka kasi parang feeling mo siguro hindi mo na ibigay ang lahat, I think na ibigay mo naman. So tanggalin na natin yung feeling na yun. Madali lang naman para sa akin na sabihin na tanggalin mo na yung guilt feeling. Ang dali lang talaga kasi wala naman ako sa sitwasyon. Pero hindi kasi makakatulong yung nagigilty ka pa hanggang ngayon tapos na, nangyari na. Tsaka again, 'di ba? Ang dahilan naman kung bakit ka umalis ulit ay dahil dahil pa rin naman kay tatay. Dun sa part na nagilty ka kasi hindi mo nayakap for one last time, meron ka rin namang rason doon. 'Di ba? Hindi mo naman akalaing huling beses mo na pala siya makikita 'di ba? So, tanggalin mo na din 'yun. Ayaw naman ni tatay na tsaka alam mo si tatay, kahit na mahirap tanggapin, si tatay talaga ngayon na siya, hindi na siya payat. Mapayapa na siya tapos siya, maliksi, mabilis tumakbo, maayos, 'di ba? Okay na okay. Kaya nga sabi daw nila, 'di ba? Ba't sineselebrate ang death anniversary? Kung papansinin po ninyo, marami ang sineselebrate hindi yung birthday nung hero or birthday nung saint or whatever, 'di ba? Ang kadalasan yung death niya, 'di ba? Kasi bakit? Kapag ka namatay na kasi ang isang tao, wala na lahat ng mga paghihirap na nandito na naranasan, sakit ng ulo, traffic, haggardness, bashing sa social media, lahat ng mga nega, walay na. Ganun. Nasa paradise na nasa si paradise Daddy. ni si Pudra Kels. Ganun. Masaya na si Pudra. 'Di ba? Madaling sabihin. Totoo, for us. 'Di ba? Pero ako ay nawalan din ng tatay Pero yung tatay ko, ang tagal na, sabi ko nga, ang tagal ng buhay namin. Ganun talaga yata pag malaki yung tenga at malaking ilong. Kasi At least, di ba? Oo. Kasi ang tatay ko, partner, na-stroke siya, 8 years old pa lang ako. Alam yan na iba natin mga tambalanista na alam yung kwento. So, 8 years old pa lang ako. Kailan lang namatay yung daddy ko? 2019. Napakahaba ng buhay niya. As in, super haba. Nakita niya pa lahat ng milestones. Nakita niya pa yung bunso ko. Baby nga lang talaga. Kaya minsan nga yung bunso ko, partner, kaya parang feeling ko pag yung tatay ko nagpapadalaw, minsan sasabihin niya sa akin, I saw Lolo. Hindi na mamatanda ng bunso ko yon. Kasi namatay yung tatay ko, wala pang 1-year-old yung anak ko. Mag-1 pa lang. Kaya Sa bagay okay na rin yun kaysa sabihin ng anak mo, I am your daddy. Oo, di ba? Sumapi sa katawan ng anak mo. Mas nakashokot, di ba? Yung mga ganon. So, naabutan pa ng tatay ko yung bunso ko. Naabutan niya rin yung bunso ng kapatid ko. Kami na may mga kami na may mga anak, ganun. So, ganun kahaba yung kanyang life. Pero kahit na sobrang haba ng life niya, meron ka pa rin guilt feeling na parang sana napatagal ko pa or sana nakaka-relate lang ako dun sa eksena na wala ng tatay. It will dahil mahirap talaga in whatever form kahit na anong klase ng dahilan. Kahit hindi ka na guilty, kahit wala yung guilty feeling, yung mawalan ka ng mahal sa buhay, napakahirap talaga niyan. Kaya lang natitira tayo dito sa lupa 'di ba? Eventually kailangan gawa natin ng paraan yung grief natin. Hindi ko talaga alam kung paano, only time na lang din yung makakapagsabi, kabisihan sa buhay or yung pagtanggap lang na wala ng paghihirap. Kasi yung tatay ko na namatay siya, partner, talagang ramdam kung hirap na siya. Bakit? Naka-curl up na siya Hindi na siya nakakadiretso ng katawan. Hirap na talaga siya. Yung obviously hirap. Hindi na nasi-straight yung katawan niya. Wala nang quality of life. Wala na talagang quality of life talaga. Nakita ko yun yung huling hininga. Oo, nakita ko yun. May kulay? Ha? May kulay? Parang wala. Parang wala. So, siguro nung mga panahon nag-yosi pa rin siya, baka itim, 'di ba? Pero hindi na, matagal na siyang hindi nag-yosi. Pero nakita mo yung huling singhot niya ng hangin. Yung huli. Oo. Huling buga niya ng correct. hangin. At totoo pala yun yung ganun, yung parang pag nagsabi ka sa kanila na okay na kami,
Ang hinintay niya lang nun yung kapatid kong isa na dumating. Tapos sinabi namin, Dad, nandito na nandito na yung isa naming kapatid. Tapos tas okay naman kami. Parang may ganun kaming mga pagsasabi. Kahit hindi kami sure kung magiging okay kami talaga. Pero ibig sabihin, lalaban kami, ayos na. Hirap ka na, let go. And yun I mean, up to the last kumbaga, kung ano yung pwede namin maibigay na healthcare, ibinigay namin sa kanya. Pero lagi pa rin may feeling ng maaring guilt na, di ba, yung mga ganon. Pero tinanggal na din namin yun kasi hindi siya nakakadagdag sa mga naiiwan. Pero kanya-kanya po yan ng grief ng paraan ng grieving. Oo, yes. Hindi namin ididikta sa'yo yun, Mika. Ang sinasabi lang natin, tulungan mo lang yung sarili mo na kung may mga iba na hindi mo na kailangang intindihin o isipin, tanggalin mo na yun. Parang ganun. Para makatulong din sa'yo. Totoo yun. Kumbaga sinasabi ni partner, in their case, mas maaga nilang natanggap or mas kaya sila mabilis na move forward kasi natanggap nila kaagad. Kasi minsan, mas okay na siya doon kasi yes, hirap na siya nahihirapan na talaga siya. Correct, parang ganun. Kasi ang isang sitwasyon na nahihirapan tayong mag-move forward from that kind of situation kasi attached pa rin tayo. Wala pa rin sa puso at isipan natin yung pagtanggap. Pag-let go. Though, again, yun nga wala naman kaming karapatan na diktahan ka. Correct. Kasi panahon lang ang magsasabi kung kailan yan. Tama. Yung ganitong klase ng episode, medyo mahirap po magbigay ng payo kasi wala Totoo. naman talagang walang perfect template para sabihin namin na ito yung gawin mo at makakalimutan mo na ang grief mo. Hindi Walang talaga ganon. walang ganun Kung ang topic sana utang, ang dami namin pwede sabihin. Yan, Kabit, pwede. Diba? Pero pag yung losing somebody, you can never say it's okay because it's not okay. Walang perfect again, template para sabihin namin na ito yung saktong gagawin mo para makamove on ka na kaagad. Wala. Time heals all wounds, Mika. So panahon yung magsasabi. But siguro bago pa lang din kasi, 'di ba? Correct. Mag-iisang taon pa lang. Pero isa sa mga practical na pwede mong gawin, yung pinaka-posible mong gawin is surround yourself with people With love and light. Yes, Yan. who love you, 'di ba? Nandyan sila, syempre family mo, 'di ba? Mag-usap-usap kayo madalas, mag-bonding kayo together, mag-video call kayo ng madalas, magkumustahan kayo, 'di ba? And pag na-realize mo marami pa naman kami. 'Di ba? Marami Nandiyan pa kami pa si nanay. nagmamahalan kami, 'di ba? Pag na-realize mo okay kami and okay na rin si father. Kasi nga Wala he's nang in sakit paradise. For all you know, nag-ano na siya, 5K kilometer run. Di ba? Nag-marathon sila sa ibang dimension. Correct. Mga gano'n. Basta nasa happy happy dimension na siya sa madaling salita. Kasi yung paghihirap nandito lahat Correct. sa atin sa earth, yung yung sakit, Totoo yun. pagsubok, ganyan. Di kapag wala na yung mga physical bodies natin, di ano pa ba, 'di ba? Di happiness na. Correct. For us, again, madaling sabihin. Ako, pwede kong sabihin na let go of attachment. Madaling sabihin, pero pag ako na rin yung nasa sitwasyon, malamang hindi ko rin siya magagawa Tama. basta-basta. Correct. Pero pwede mo rin siyang i-consider. Pwede mong diba? gawin. Kasi, pagka Minsan kasi pag nasa ganyang sitwasyon, hindi ka makakapag-isip ng tama unless sabihin sa'yo ng ibang tao. pwede. Or time, panahon lang din talaga. Oo. 'Di ba? Eventually magiging okay ka din. Correct. Hindi mo siya makakalimutan, of course. Malulungkot ka pa rin pag naalala mo siya, 'di ba? Pag may naamoy ka, maalala mo siya. Kapag may nakita kang paborito niya, maalala mo siya, ganun. Pero hindi na kasing sakit. Dadating naman din 'yon. Correct. Hindi lang namin talaga pwedeng idikta na ngayon na gawin mo na 'yan, ha? Ano ka ba? Ang tagal na. Gandi. Kanya-kanya po talaga tayo ng pag-grieve. Totoo yun. So sana, since pinag-usapan sa tambalan, umere sa radyo, di ba, na napainggan din sa Facebook, napanood na marami natin mga tambalanista, ang tambalan kasama ang mga tambalanista will pray for you. Yes. Di ba? That God will give you more strength para, di ba, ipagpatuloy pa ang buhay. So keep the faith. Laban lang Mika. kasi buhay ka pa, Mika Yes. So dahil humihinga ka pa, God is not finished with you yet. So dahil God is not finished with you yet, anong gagawin mo? Edi live. Ganon. Si Daddy, resting in peace. So may you live in peace naman. Yes. And together with your family, of course. Chula luto lang halong eklabo. So if it will help that you stay in the Philippines, go. If it will help na nasa Singapore ka pa rin, na busy ka sa work mo, edi go. Pag-usapan nyo ng family niya yan. Correct. Salamat sa iyo, Mika, for sharing your story. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share, pwede mo kaming email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan,
Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Ken Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!